Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Yan. Fair, Nako. totoo yun. Oh. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo na cellphone. Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million Nako. tupad yata. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin, nagkakalaglagan na, maging itong si Congressman Toby Tiangco, umamin na maging siya inalok noong 777 scheme nitong si Tamba, na kung saan pagka sumama ka doon sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, makakatanggap ka ng 7 million sa MAIP, 7 million sa tupad, at 7 million sa akap. Yan ho hindi gawa-gawa. Hinamon ho nitong si Congressman Toby Tiangco yung mga kasama niyang congressman dyan sa House of Representatives na magpakitaan sila ng telepono na kung saan makikita ang group message ng mga congressman na yan na talagang meron silang pinag-uusapan kaugnay dyan sa 77 scheme na yan. At dito rin ho sa video na to mga kababayan, papanoorin natin ang interview nitong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito sa One News. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Trivia ho muna tayo mga kababayan bago ho natin umpisahan ang ating talakayan. Alam niyo ho ba mga kababayan na ngayong araw na to, August 2017, former President Rodrigo Duterte signed into law measure extending the validity of passport from 5 to 10 years and lengthening the validity of driver's license from 3 years to 5 years. Palakpakan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung ang ating mga kababayang OFW, hindi na kailangan magpabalik-balik sa DFA para mag-renew ng kanilang mga pasaporte, at yung mga kababayan natin naman driver, hindi na ho maaabala sa pagre-renew ng kanilang mga lisensya. Yan ang presidente na napakaraming nagawa sa loob lamang ng 6 na taon. Ito ho mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Senator Mig Zubiri. Binulgar ho nitong si Senator Mig Zubiri kung sino ang nagpapakalat ng resolusyon dyan sa Senado na kung saan hindi susundin yung naging desisyon ng Korte Suprema. Base ho dito sa post ng One News, Sen. Juan Mig Zubiri pointed to Senator Francis Pangilinan and Bam Aquino as being behind the resolution circulating the chamber. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Diyan ho talaga sa Senado, walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya naman para dito sa mga kontrabida na to, kay Risa Hontiveros, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan, dito kay Tito Soto, wag na ho kayong pumalag. Para hindi na tayo magkaproblema, sundin na lang ho natin kung anong desisyon ng Korte Suprema. Kasi sa ginagawa nyo yan, baka mas imbis na umayos sa paghahanap nyo ng accountability ko, no? Kesyo gusto nilang umpisa ng impeachment trial para daw sa accountability ko, no? Anak ng tokwa, nandyan ang ombudsman, nandyan ang ating mga korte, bakit hindi nyo sampahan ng kaso itong si BP? Kung talagang accountability ang hinahanap nyo, kaso hindi yun ang habol nila. Perpetual disqualification para dito kay VP Sara. Alam nyo mga kababayan, ito, isingit ko lang ha. Marami kasi sa mga kasama natin dito sa PH Update, tinatanong ho tayo bakit hindi natin tinatalakay yung yung mga ibang issue. Yung sa The Hague, ha. Marami na ho kasi sila dyan. Nagkakagulo pa nga sila. Marami na, ayaw ko na hong makisiksik sa kanila dyan. Actually, maraming views dyan. Sa totoo lang ha. Kung tatalakayin ko yung kaguluhan sa dyan sa The Hague, maraming views dyan. Yung mga nag-aaway-away, maraming views dyan. Kasi lahat yung mga Duterte supporter, inaabangan kung ano update dyan. Pero tayo ho, hindi na ho tayo sasangkot dyan. Sa dami ng issue na dapat mapag-usapan at malaman ng ating mga kababayan, doon na lang ho tayo. Hayaan na ho natin yung mga individual na pinapasadahan yung mga issue na yan. Sa kanila na ho yan mga kababayan. Pero tayo dito sa PH Update, hindi na ho para sa atin ang ika nga sumausaw
diyan sa napakainit na usapin na yan, sa pag-deny sa pagbisita, sinong tama dito, sinong tama diyan. Hindi na ho tayo makikialam, ika nga. Hindi na ho tayo nakikialam. Ano na ho yan, kumbaga personal na problema na. Hindi, ika nga, hindi na personal na problema na yan ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagsuporta natin kay Tatay Digong natatapos pagka ang pinag-uusapan na yung personal na buhay ni Tatay Digong. Pero pagdating sa kung anong tinanabaho niya sa Pilipinas at yung pinakita niyang mabuti sa ating mga kababayan, makikipagbalagbagan ho tayo dyan. Pero yung mga personal na buhay niya, personal na, yung mga nangyayari ngayon. Pero pagdating dyan sa kaso na mapauwi siya sa Pilipinas, sasawsaw ho tayo dyan. Pero yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, pasensya na ho kayo sa mga nagme-message sa akin at tinatanong tayo kung bakit hindi natin ginagawa ng reaction video itong ganito, itong ganyan. Hindi ho kasi tayo, ika nga, wala ho ako sa lugar para magsabi na bakit ganyan ang nangyayari dyan. Kahit na marinig ko pa ang magkabilang panig, hindi ko talaga feel na, ika nga, panghimasukan niya mga bagay na yan. Pagpasensyaan nyo na ho ako. Ngayon, kung yung ibang mga vlogger very comfortable na pag-usapan niya mga bagay na yan, pwede ho kayong manood sa kanila. Pasensya na ho, ako hindi ko talaga matatalaka yan. Yung problema dyan sa dahig. Pero tayo ho, nananawagan tayo na mapauwi itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte as soon as possible. Base ho kasi sa ating mga naririnig-rinigan, sana makauwi na si Tatay Digong. Yun lang ho ang ating dalangin dito. Yun lang ho talaga. Yun lang ating dalangin dito sa PH Update. Makauwi na si dating Pangulo Rodrigo Duterte, mahiga siya doon sa higaan niya dyan sa Davao City, makapagpahinga siya ng maigi at maibalik ang kanyang mga nawalang lakas dyan sa pagkakaditinin niya dyan sa Dahig, Netherlands. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Congressman Toby Tiangco. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Focus lang ho tayo sa mga isisiwalat niya kaugnay dito kay Tamba. Gate! Ang nangyayari, tignan mo madami tayong dapat baguhin Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay. Di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo pa lang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small Intindi nyo yung mga sasabihin dito ni Congressman Toby Tiangco. Ito ho ang realidad na nangyayari dyan sa House of Representatives. Kaya kung sinasabi nila na matatapos ang korupsyon pagka nagkaroon ng mga watchdog dyan, napakalaking kabalbalan. Committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala ng insertion doon. Di ba kasi transparent Lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Yan. Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Hindi pwede pero nangyayari. Di ba? Yun Hindi pwede pero nangyayari dahil yun ang gusto ng pamunuan. Sir, mas malakas kaya yung impact ng proposal ko kung independent kayo or sumama kayo sa budget? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo
na dito palang pag-usapan. Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX, papasa natin yung TUPAD, papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget? Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat, doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin, post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Oo, dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, Oo. may preferred kang ako chair? Hindi. Mag-elect kasi yun ang upper chair mo kasi. Hindi, meron kang yan. Sana ikaw. Hindi, kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung paanong plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siyang provision? Paano yung Hindi. Kaya nga, para... siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di, malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Yan, oh. Kung why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niya na mayroong mga... Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung TUPAD. O kung hindi ka pumoto, pwedeng hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. Oh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. Sir, naniniwala kayo maraming racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang, I feel passionately about the flood control projects, di ba? Sir, tanong ko lang, 7-7 scheme, totoo ba yung pinabanggit ko naman? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Yan. Fair, Nako. totoo yun. Ano masasabi? Oh. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. Naku. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo na cellphone. Nako. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami na cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh. Oh. Yun, sir. Oh, ano. Ika nga nitong siya. Si Choco na tao. Si Binay, ano. O ano kayo ngayon, umamin na si Toby Tiangco na meron talaga ng ganyan. 7-7 scheme.
hawak talaga ni Tamba. Anak ng toka, oo. Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million Nako. MAIP, 7 million Nako. pad yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag Yari. na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na bibigil sa'yo. So open din kayo sir doon sa hashtag open by cam? Open ako sa open bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open bycam. Ang mas Nako. importante is doon sa small committee. Oh. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, parang sabihin na useless yung open bycam. Kung meron Useless. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang, Hindi, useless. Useless yung open bycam na yan. Kaming manonood, ano magagawa namin? Nanonood lang kami. Yung mga watchdog ang magtatalaga sa Tamba. sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Okay. Oo. Kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage? In your Nako. view? Do I have to say it? Isn't it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Eh, bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Oh, ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. O bakit kami may portal dito? O, i-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na Nako. additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, why- natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but Which why, is- why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang ano. Alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Tungkol kabuuan lang nung zona, score mo, meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? Kung Ano yung online gambling, yun lang naman. Ako na sasagot, brada. Rekta na ho tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Ano na yan, pambobola na yung portion na yan. Good afternoon, Mayor. Idol. Good afternoon, Sir Ronald and Reggie. Good afternoon po sa ating mga viewers. Di ba, Mayor, wala namang aamin na politiko na nag-insert sila? O, tama ho yan. Kasi alam na alam ko, nandyan ho sa field na yan. Bisa no, hindi ako maamin. yung patakan, di ba? Wag na wag aamin. Wag aamin. Pag nahuli, no, wag pa rin umamin. Iba na yun. So, what do you think about this bill, Mayor, that Senate President Chase is looking to file, banning relatives of elected officials up to the 4th degree of consanguinity from serving as contractors or suppliers in any government projects? Is that enough? Well, alam mo, Juan, Reggie, Sir Ronald and Ed, matagal na yan. Dapat, it is a long delayed na proposition and I hope na tuloy-tuloy na yan at may patupad na. Ang importante rito is the execution. Madali lang yung mga proposals pero yung approval and the execution ang importante doon. Natuwa ba kayo, Mayor, na sinabi ni President Bongbong na mahiya naman kayo? No? Tingin nyo may mahiya
Yeah. Alam mo, Sir Ronald, at natuwa ako nung nagsalita siya, pero nung pinalakpakan doon ako nalungkot eh. Kasi isipin mo, yung mga mismong pasimuno dyan, yung mismong sila yung nakinabang ng husto. Isipin mo, sila yung pumapalakpak nung sinabihan sila ni President. Ngayon, gustong ipatawag itong si Mayor Benjamin Magalong diyan sa House of Representatives dahil dito sa interview niya na to. Yung mga congressman na pumalakpak kay Marcos Jr., gusto siyang ipatawag yung mga magnanakaw na congressman. Mantakin nyo, kasi ganito lang kasimple yan. Pagdating dito sa mga ganitong klaseng usapin, yung mga angkor na yan, dapat marunong silang pumosisyon. Nakuha niyo ba mga kababayan? Marunong ka pumosisyon. Hindi mo pwedeng interviewin si Joel Chua dyan sa programa na yan. Hindi mo pwedeng interviewin yang si, anong pangalan nito? Si Saldico dyan sa programa na yan. Ngayon, kung in-interview dyan, etong si Mayor Benjamin Magalong, merong ibig sabihin yan. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga kababayan na hindi magnanakaw yung mama na yan. At meron siyang ginagawa sa kanyang nasasakupan na kung saan nakikita ng ating mga kababayan. Hindi kagaya ng lalagay ng pondo sa isang distrito pero wala naman nangyayari. Kagaya ng ginagawa ng mga congressman. Kaya siya ang piniling interviewin dyan sa partikular na programa na yan. Presidente na mahiya kayo. That is a classic and case of mockery and callousness. Manhid. Hindi na sila nahiya, hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila, pero hindi. Pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhid. Mayor, can we back up a bit? Give us an idea kung how it actually works. Yeah, how it works and who is involved. We of course we always hear na mga kontratista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang nabalitaan ko by what degree? Nabalitaan ko nga, Mayor, hindi ko na sasabihin kung kanino, ay 50 to 60% dun sa politiko, tapos 20% sa contractor. So practically ghost na yung maiiwan. Matitira. Hindi nyo ba ipapatawag yung best friend na yan ni Risa Hontiveros? Teka nga, isave ko tong timestamp na to para isampal ko sa pagbumuka ng mga congressman to. Itabi ko lang itong timestamp na to kasi pinapatawag nila itong si Congressman ay Mayor Benjamin Magalong dahil sinasabi niya na 40% ng mga proyekto ay merong kickback ang mga congressman. Itong best friend ni Risa Hontiveros, sinasabi rin niya, ba't walang nagsasalita? Tira na lang ang mga 20%. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, naasahan nila bakal, naging kawayan. So, bakwa lang naman yun. Balita lang. Give us a snapshot, sir. Give us a snapshot from what you have observed. How does it look like? Who makes the money? Well, it starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH. And who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo kagad dyan, from the very start, may conspiracy na kagad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang depth nung sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede na gawin 6 meters yan. Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So ilan thousands and thousands of sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening, yun ang mga gustong-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye,
yung mga safety barriers, yung mga solar lights. Yan, paborito nila yung solar lights na yan. So, kung titingnan mo, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers, at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. Sir, 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. So sabihin na lang natin na average, 25 to 40. So average na lang is 30 ang kinuha. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insurance bond, 1%. So 8% na yan, 38% na. Kukunin pa nung implementing agency, around 12%, 10 to 12%. Usually yan, nagre-range siya ng 10 to 15% yung implementing agency. So that is the DPWH. So 12% na lang, average. So nakita nyo na siguro, 38 plus 12, that's already 50. 50. 3%. 3% contingency fund. May contingency fund yan na 3% pa. Tapos may 2% pa yan na kalimutan ko na lang. So around 55% na natanggal. So ang naiwan na lang is 45%. Doon sa 45%, di pa factored in dyan yung profit ng contractor. Assuming na ang contractor may sense of nationalism or patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya makukuha kagad, hindi niya ma-realize yung profit na yan. Because that will be the retention. So ibig sabihin, kung kinuha niya pa 45, kinuha niya yung 10%, 35% na lang naiwan for the project, actual cost na gagamitin niya. Actual fund pala for the project. Pero 10% nakukuha niya after 1 year. So most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming nakukuha pa siya ng 35%. Ng 5% sa 35%. Naiwan na lang 30%. So in short, yun na lang naiwan sa project. 30% out of the 100%. But Mayor, there is an open procurement system that the government uses. I'm just wondering, like, how do you get around that? Because there's fill gaps, right? So lahat technically ng projects should go through fill gaps. And before you even get to the bidding stage, marami din po yung dadaanan layers of approval, presumably to ensure transparency. So how do people get around that? Well, tignan nyo na lang yung detailed unit price analysis. For example, yung rack netting, no? Because of yung technical working group ng DPWH comes up with the detailed unit price analysis, stipulating therein lahat ng mga gastos, no? Itemized na gastos sa rack netting project. Lalabas doon, 25,000 pesos per square meter. Pero ang totoong actual cost niyan, pag tinanong mo yung mga private contractors na talagang yan ang business nila, ang cost niyan is about 4,300 pesos. Kaya kita mo kagad yung difference. Times 5. 25 to 4,300 pesos. That's about 21,000 pesos ang difference. Kaya kaya na nilang laruin yun. Kaya na nilang kumuha ng 40,000. Kasi approved naman yung detailed unit price analysis. May approval yan. So you're saying, Mayor, may collusion not just among the contractors but as well with the bidding agency or the agency that bids it out. It's structural. It's an highly organized crime. Meron silang kwan dyan PhD. So are we also saying that even people who work in the procurement agencies are in on it, or they're not doing their jobs well, or pinapalagpas na lang nila all of the above. Or all of the above? Alam naman nila na ganun kalaki. Kasi simple lang titingnan mo yung detailed unit price analysis. Bakit 157,000 ito? Why don't you come up with a market survey? Malalaman mo kagad na ang taas-taas pala nito. A simple market survey, it will not even take you 30 minutes or 1 hour to talk to suppliers. Ako, katulad ako, I saw it.
bakit 157 itong detailed unit price na natupa ng solar lights? I spoke to a solar light supplier. Sabi ko, kindly ba i-detail mo nga sa akin yung parts ng isang poste? Yung semento, magkano yan? Yung base plate, magkano yan? Yung poste, magkano yan? Yung mga tornilyo, magkano lahat yan? At yung ilaw, magkano yan? Sabi niya, sir, it will range from 35 to 46,000. Meron na, sir, kaming profit doon. Can you just imagine yung 111,000 per post? And how many thousands and thousands of posts were erected prior to the election? Napakadami ho niya. And that's people's money. Bawat poste, nag-average sila ng kickback na about 111,000 pesos. Readily, pwede mong imbestigahan kagad yan. You can immediately launch an investigation. Doon sa lang sa dupa eh. And comparing it to a cost estimation derived from your market survey. Madali lang yan eh. Kaya lang, walang gumagawa. Bakit? Yun na yun. Your guess is as good as mine. Lahat sila nakinabang. Mayor, sabi ni PBBM, paiimbestigahan niya sa DPWH. Kaya nga eh. Papa-audit niya itong mga flood control projects. No? Anong tingin nyo? Dahil sa pagkakapaliwanag nyo, mga DPWH people ay involved din dito eh. So, paano nila i-audit yan? Lalo na, sabi nyo nga, nakatago yan sa ilalim. No? Libo-libo yan. So, optimistic ba kayo na ma-audit ng DPWH? And specifically, he mentioned the Regional Project Monitoring Team. Sila ang mag-a-assess which ones of the flood control projects from the last 3 years either failed, did not get completed, or were ghost projects. Yung project team na to is under DPWH din, correct? No, hindi po. Hindi po. Gusto ko lang po i-clarify. Meron ho tayong Regional Monitoring Office, Project Monitoring Office na under the Regional Development Council. So meron ho yan, independent po yan. Although they can get personnel from the Department of Public Highways to join the inspection. Pero hindi pwedeng solely public DPWH lang magkakanda. Para mong sinabi yung criminal, imbestigahan niya yung krimen. Pero pag iniimbestigahan niya yung sarili niya, hindi naman pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan talaga independent body, a third party. And I believe... Paano sasabihin ni Tamba na magkakaroon ng watchdog kung siya magtatalaga? Paano niya babantayan ang sarili niya kung siya ang pinaghihinalaang di ba, tambaluslos dyan sa house? Kung yung Regional Development Council ang mag-initiate ng investigation through the Regional Project Monitoring Office, although the RPMO doesn't have the investigative capability, they can conduct a third-party audit. Pero they don't have the investigative capability. Hihingi sila sa si NBI, pag meron sila nakita ng mga o kaya sa PNP, pwede na sila humingi ng investigative na assistance. But Mayor, are you optimistic about this investigation? I know, pinalakpakan ng mga tao at may mga natuwa. Kasi those are the right words that people want to hear. But realistically, are you optimistic na may pupuntahan ito? Okay. Sa akin ho, in fairness to the President, ako naman minsan critical ako. Usually critical ako. Pero in fairness to him, maganda yung intention. Pero hindi ba ako kayo nagtaka bakit pumalakpak sila? Kasi alam nilang mahirapan silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Dahil yun ang arrangement eh. Sindikato eh. Organized crime nga eh. Tatanggapin nila yung advance na 20%. Hintayin pa nila yung remaining na 15 to 20%. Wala silang pipirmahan. Tatanggap lang sila ng pera. Kaya anong ebidensya mo doon? Magsasalita yung contractor. Definitely hindi magsasalita yung district engineer kasi bagman yun eh. Kaya yung contractor, kung willing yung contractor na mag-execute ng affidavit, and again, assuming na nag-execute siya ng affidavit, I've been the head of CIDG, ano yung corroborative evidence naman? Kailangan din yun. Kaya mahirap, kaya pumapalakpak sila dahil alam nilang mahirapan siguro silang ipinpoint eh. Ganun na lang. Kaya nga sabi ko, height of mockery and callousness yung nakita ko doon kahapon. It will be hard to pin down to the
lawmakers or government officials. It will be hard to connect it to the specific government official. You are absolutely right, Reggie. You know, one thing about the congressmen, they share best practices, especially how to evade the law. May doctorate. Meron silang, some of them are already graduate, doctorate degree dyan. Mayor, kayo po dating CIDG chief. Kung kayo imbisigan nyo to, paano nyo gagawin? At paano nyo pa-prosecute? If you had free reign. First is you have to secure all the pieces of evidence, especially the documents. Ganon din ang ginawa. When I was in charge of the investigation ng mga NIA projects, the first thing that we did was to secure all the documents regarding a project. At isa-isa namin pinag-aralan lahat yun. Doon namin nakita na ang dami palang ghost projects dyan sa NIA. And to think na we're just hitting the tip of the iceberg. The irrigation. Yeah, National Irrigation Administration. Yan, you have to exploit the documents. Document exploitation ang tawag doon sa investigation. Pero sir, yung mahirap dito, sabi nga ninyo, wala namang pinirmahan yung mga pinakamalaking kinita. So, how do you proceed from there? Kailangan talaga kumbinsihin yung mga contractors to testify. Testigo. Yes, talagang testimony. And you have to, reduce it into writing. Affidavit. Kailangan mo yung affidavit. And threaten them na sila maipit. Kailangan lang talaga a set of pieces of evidence that would, sabi natin, that would reasonably indicate that there's a collusion, conspiracy. Yun na importante dito. There are some people who say they feel like corruption has gotten worse under this administration. Ikaw, Mayor, you've been looking at corruption in government projects for a long time. What do you think? It's something beyond one's imagination. Yun ang description sa akin ng someone in government. Someone who is quite familiar with the dynamics of corruption. Sila mismo nagsasabing kakaiba. Even I've been invited sa iba-ibang mga events as a resource person by several reputable na mga organizations, business organizations. And they themselves mention na kakaiba ang level ng corruption na yun. Even people inside Congress na kakilala ko, they are telling me na kakaiba, sir, ang level ng corruption niya. Nako. Sorry, sir. Let me just pivot quickly kasi we have to ask you about the landslides after the last... Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.